Naalala ko lang bigla, after graduation namin, hindi, before graduation ng college namin, meron na akong trabaho. Magtatrabaho na ako sa isang company ng call center, ng BPO. BPO na kasi ang tawag nila ngayon eh. Called Convergys. Tapos, nung sinabi sa amin na madideploy kami sa Alabang, kumuha na ako ng bahay. So, nagrenta na ako, kumuha na ako, nag-down na ako, ganyan-ganyan. Eh, nagtitraining pala kami doon sa Makati noon. Nakakatawa kasi, nung pagtitrain namin sa Makati, hindi ko alam na hindi pa pala yun sure. Eh, meron akong bahay sa Alabang. Unfortunately, hindi ako nakapasa. So, yung time na yon, grabe, sobrang heartbroken ako. Kasi feeling ko, pagkatapos ko ng college, after ko mag-Jollibee na halos ang liit-liit ang sweldo. Kasi nag-aaral pa ako noon. Akala ko yung Convergys yung mag-aahon sa akin. Yung magtataas ng estado ko financially. Hindi na napasa din nga, hindi ako nakapasa. Tapos yun, sobrang heartbroken, sobrang masakit. Ang sakit sa loob ko. Kasi yung time na yun, hindi ko matanggap na isa ako dun sa hindi nakapasa, di ba? Siyempre kahit sa anumang rejection, masakit talaga yun. Tapos yun, hindi ko yun sinabi sa amin, hindi ko yun sinabi sa bahay, hindi ko pinalam kahit kanino. Nagstay pa rin ako dun sa Alabang, kahit alam ko na wala na akong trabaho. So tuwing umaga, gigising ako, kailangan gumising ako ng late para pag kumain ako, kasama na yung lunch doon. Tapos, tuwing gabi, lagi ako naiiyak. Naiiyak ako kasi dun sa sinapit ko, at saka noodles lang yung kakainin ko. Noodles lang yung maglalaman ng tiyan ko sa gabi yun. And then the following day, ganun na naman, kailangan gumising ako ng late para pagkain ko, lunch kasama na yung lunch o brunch na. Tapos yun, so tumagal, no, wala pa rin ako na trabaho. Nag-apply ako hanggang sa wala na akong pera, pamasahe. Inisip ko sa Alabang kasi maraming mga karinderya. Inisip ko mag-construction kaya ako, magtagahugas para lang magkameron ako ng pamasahe para at least kahit paano. Pag nagkaroon ako ng pamasahe, makapunta ako ng Makati, Ortigas, Magallanes, pag-apply. But anyway, to make the long story short, meron kasi doong simbahan sa may Alabang. May simbahan doon sa may Star Mall ba yun? Star Mall o Metropolis. Basta yun, yung mall na yun. Meron kasi doon sa pinaka taas na floor, meron doong chapel. So doon lang ako lagi. Grabe yung sobrang pagka-heartbroken ko. So lumuluhod ako sa kanya. Tapos di ko alam kung sinisisi ko ba siya, pero I'm questioning God na bakit sa akin nangyayari yung ang bait-bait ko namang anak, sinusunod ko lahat, tapos nakagraduate ako ng college sa paghihirap ko, parang ganon. Tapos nung nag-pray ako ng ganon, nag-message yung tatay ko kasi yung office nila sa may Las Piñas ba yun? Oo, Las Piñas. Nagpunta siya ng office kasi, pero kung may kinuha ata siya. Tapos nung sinabi niya na kumusta, grabe, hindi ko alam nung time na yun. Sobrang thankful ako kasi, pagka-message niya sa akin, inamin ko sa kanya na tayo wala na akong trabaho. Tapos nakipagkita ako sa kanya, pinakain niya ako. Sobrang dami ko nakain kasi sobrang gutom na ako nung time na yun. Tapos umuwi ako ilang months yata akong walang trabaho nun. Parang 1 month yata. 1 month noon. Tapos may
may yung kaibigan ko na manager ng Jollibee, sabi ko ipasa. Nakausap ako na ipasa yung resume ko. Alam mo, after a few weeks, tinawagan ako ng Jollibee at pinag-e-exam ako. Sa madaling salita, nakapasa ako ng exam. Tapos, yung nagtuloy-tuloy na, naging manager na ako hanggang sa yung pagiging manager ko yung naging way papuntang Canada. Doon ko biglang na-realize na ang galing pala ni Lord, no? Yung ano tinatawag dito? Yung plan pala niya is bigger than your plan. Kasi, pero yun, kung in-stay niya ako sa BPO, baka hindi ako nakapunta ng Canada. Hindi ako naging manager. Baka yun yung plano ni Lord sa akin. No? Yun lang. Kaya, magtiwala lang tayo and keep on praying.